We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Kasintabi po, naipong baha sa paligid ng ilang kabahayan sa Dagupan City, nangangamoy na. 5 taong gulang na bata, nalunod sa swimming pool ng isang resort sa Calasiao, Pangasinan. 2 katao, patay, matapos makidlatan sa magkahiwalay na lugar. At walang araw, malapit nang mapanood. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pasintabi po mga kapuso, na ipong baha sa paligid ng ilang kabahayan sa Dagupan City, nangangamoy na. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, hirap na makadaan ng ilang residente lalo na tuwing nararanasan ng mataas na antas ng baha na dulot ng ginagawang konstruksyon sa road elevation at pagsasaayos ng drainage canal na sinabayan pa ng high tide dito sa bahagi ng Barangay Herrero Perez sa Dagupan City. Nangangamoy at nilulumot na raw ang naipong baha malapit sa ginagawang road elevation at drainage canal project sa bahagi ng Herrero Perez sa Dagupan City. Malapit ito sa mga kabahayan kaya ang ilang residente hirap makadaan dahil sa naipong tubig. Batid naman ng mga residente na dahil ito sa inaayos na kalsada. Pero sakaling matapos na ang proyekto, maibsan na ang matagal na nilang problema sa baha, lalo na ngayong tag-ulan. Siyempre mahirap pag ganyan baha. Hindi ka makalusong kaagad. Kailangan pang maganap ng bota para sa gano'n. Siyempre may mga daga dyan ma'am, nagsisilabasan. Iniwasan natin yung sakit, lalo yung leptos. Ganun talaga ma'am. Oo, talagang mabaho, lalo na paggabi, malamo. Puspusan ng mga flood mitigation projects ng DPWH sa Dagupan City. Isinasabay na rin ng mga apektadong establishmento at kabahayan ang pagtatabon ng lupa upang mapataasan ng kanilang daan. Oo, tuloy-tuloy naman. Actually, mabilis nga ang pagtrabaho doon. Nakita niyo dito sa may side sa may Perez, di ba? Ang galing. Pati dito sa may papuntang A.D. Fernandez, ganun din. Dinilisan din namin lahat yan. Para at least kahit paano makita naman ng tao. We're going upward. Chris, sa ngayon nararanasan ng baha dahil nga sa nararanasan din high tide dito sa bahagi ng Barangay Herrero Perez sa Dagupan City. Batid ng DPWH na malaking hamon din ang nararanasang high tide sa ginagawang konstruksyon sa road elevation projects ng lungsod. Kaya nagsasagawa sila ng water pumping upang sa ganon ay tuloy-tuloy at hindi maantala ang kanilang ginagawang konstruksyon sa road elevation projects at pagsasaayos ng drainage canal. Sa ngayon, pansamantalang nakasara ang bahaging ng kalsadang ito upang bigyang daan ang proyekto sa lungsod. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Pansamantalang isinara ang 2 palikuran sa Mangaldan Public Plaza dahil sa umaapaw na septic tank. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mula sa dating 4 na ginagamit na palikuran sa Mangaldan Public Plaza, 2 na lang ngayon. Pansamantalang isinara ang 2 palikuran dahil sa problema sa septic tank. Po, siyempre po, sa dami ng tao, siyempre hindi natin maano yung kwan. Tamalit lang yung drainage natin. Isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng palikuran, mas malaking septic tank ang gagawin para maiwasan ang pag-apaw nito. Maayos pa naman daw ang 2 iba pang palikuran sa plaza na ginagamit ng mga pumapasyal sa lugar. Kasi wala naman silang panggamitan pag isasarado natin, baka magreklamo po sila. Malaking bagay raw sa mga nagpupunta sa plaza ang pagkakaroon ng public toilet. Importante po talaga para po sa mga babae at lalaki po kung saan po tayo umiihi,
sa puno, kung saan man lang dyan. Buti may restroom po tayo. Patuloy namang pinapanatili ang kalinisan, hindi lang sa mga palikuran, kundi ng buong plaza ng Mangaldan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nalunod ang 5 taong gulang na batang lalaki sa swimming pool ng isang resort sa Calasiao, Pangasinan. Nakalerto si Russell Simorio. Napahagulgol na lang ang ama na si Benjo Agsalud sa sinapit ng kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki na nalunod sa isang swimming pool sa isang resort sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Nagpunta raw sila sa resort kasamang kanyang bunso at iba pang kaanak. Umalis siya saglit para ihatid ang kumpare. Pero pagbalik niya, nalaman niyang nalunod na pala ang kanyang anak. Binubumbalik. Hindi niyo na siya natulungan. Napunta siya doon sa pinakamalalim na parte ng pool. At that time, kaya yun, nalunod na. Gabi yun, night swimming sila. Hindi nila napansin na one. Sinubukan pang i-revive ang bata pero hindi na naisalba. Wala o manong lifeguard na nakabantay sa swimming pool. Siguro, tabo na tabo ito. At wala siguro. Naalis yung 2 ngipin niya sa harap. Nadulas. Nasa tubig ng ilalim siguro. Pinuntahan ng GMA Regional TV One North Central Luzon ang resort pero tumanggi ang pamunuan nito na magbigay ng pahayag. Pero ayon sa pamilya Agsalud, nakikipag-areglo sa kanila ang pamunuan ng resort. Yun din ang tinitignan natin ng investigation, yung mga parameters na safety precaution nila na kung anong makakulangan doon sa resort. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nagtamo ng kagat sa kamay at binti ang magkapatid na babae sa Barangay 28, Lawag City, Ilocos Norte matapos atakihin ng asong gala. Nakabukas daw ang gate ng kanilang bahay kaya nakapasok ang aso at dumiretso sa loob ng kanilang bahay at bigla silang kinagat. Agad daw tumakbo palabas ang aso kung saan isa ring lalaki sa kalsada ang kanyang kinagat sa binti at paa. Pero nahuli raw niya ang nagwawalang aso kaya niya ito sinakal at pinukpok hanggang sa mamatay. Ayon sa kapitan ng barangay, hindi pa matukoy kung sino ang may-ari ng aso. Pero duda silang may iba pang nakagat ang aso sa lugar. Agad dinala ang aso sa City Veterinary Office para sa laboratory examination. Nagpaturok na rin ng anti-rabies vaccine sa City Health Office ang mga nakagat. Gusto sanang merong ordinansa na lahat ng mga aso, meron yung mga identification o mandatory yun, hindi yung may gusto lang nang magpa-identify. Patay naman ang 65 anyos na magsasaka na kagagaling lang sa bukid matapos na makidlatan sa Sigay, Ilocos Sur. Yan at iba pang balita sa report ni Ivy Hernando. Patay na ng matagpuan sa kubo ang 65 anyos na magsasakang si Rogelio Sucop sa Barangay Santo Rosario, Sigay, Ilocos Sur. Nakakapote at bota ang biktima na nakita ng sugat at paso sa paa. Ayon sa pulisya, pauwi na si Sucop mula sa bukid sakay na motorsiklo at sisilong sana sa kubo dahil sa malakas na ulan nang tamaan ng kidlat. Nagtataka itong tito at tita niya kasi bakit hindi lumalabas yung ating biktima sa mismong bahay nila. Kinonfirma ng arrest na talagang nakidlat at talaga. Sa Bolinao, Pangasinan, nasawi ang 22 anyos na si Roland Millamina matapos ding tamaan ng kidlat sa Barangay Sampalo. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas ng bahay ang biktima para bumili ng sigarilyo. Pero habang nasa bukid, biglang umulan ng malakas na sinabayan ng kulog at kidlat. Nadala pa raw siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival ng doktor. Pagdating niya sa may open field, biglang tinamaan siya ng kidlat na tumba sa ground. Paalala naman ng autoridad tuwing may thunderstorms, agad sumilong, umiwas sa mga open spaces at lumayo sa puno, poste o matataas na estruktura na kadalasang tinatamaan ng kidlat. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ang namuong low pressure area sa bahagi ng Butuan City, Agusan del Norte.
Ayon sa Pag-asa, hindi sa ngayon nakakaapekto sa bansa ang southwest monsoon o hanging habagat, pero sa mga susunod na araw ay posible itong magpaulan. Sa datos sa Metro Weather, kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Ilocos Region, Isabela at Cagayan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Asahan din ang maulap na papawirin at kalat-kalat na mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, isang female green sea turtle ang na-rescue sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte. Aksidente itong nalambat ng mga mangingisda. Pero matapos mai-report sa DENR at masuri na walang sugat, agad itong pinakawalan sa dagat matapos lagyan ng tag. Kabilang ang green sea turtle sa mga endangered species, kaya't panawagan sa publiko na tumulong na maprotektahan ang mga pawikan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakuha na ng CCTV ang panloloob sa isang bahay sa Dagupan City. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Claire Lacanilaw Dungka. Sa CCTV, makikita ang isang lalaki na dahan-dahang pumapasok sa gilid ng isang bahay sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Maya-maya pa, makikita ang lalaking tangay ang isang itim na bag. Ayon sa biktima, gising silang lahat ng mangyaring insidente. Bandang 1:00 na madaling araw, June 9. Kaya laking gulat na lang nila na may nangahas na pumasok sa kanilang bahay. Aabot sa 15,000 pesos na cash ang natangay. Tiniyak ng barangay ang pagroronda sa gabi at madaling araw para maiwasan ng nakawan. Naka-open lahat ng doors, kaya kampante kami na hindi kami papasokin kasi gising pa kaming lahat. Pero yun nga, hindi namin alam na ganun kalakas yung loob niya. Nuroronda siya alas 9 hanggang madaling araw. Yun lang ang makawan ko sa mga barangay constituent sa amin. Sa San Mateo, Isabela, makikita ang paghatak ng lalaki sa isang kambing sa isang farm sa Barangay Victoria. Sa isa pang kuha ng kamera, kita ang tuluyang pagtangay ng lalaki sa kambing. Ayon sa may-ari, 1 buwan pa lang ang nakalipas nang manakawan din siya ng 3 kambing, kaya siya naglagay ng CCTV camera sa farm. Tumawag sa akin yung tao ko kinaumagahan. Tinatanong niya kung kinuha ko daw ba yung kambing, kung inuwi ko. Sabi ko naman sa tao ko, hindi, kako naman. At saglit lang i-review ko sa CCTV natin, kako. At yun, review ko, nakuha naman yung taong nanguha. May nakuha kaming mga CCTV footage na pwedeng magturo po sa suspect, pero yung may mga kwan na rin po kami, person of interest. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Abala ngayon ang mga kabataan na mahilig sa basketball sa San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa libreng training hatid mismo ng dating professional basketball player na Tubong Ilocos. Sa tulong ni Leo Nahorda na tinanghal na MVP ng NCAA noong 2003 habang naglalaro sa San Sebastian Stags, isang basketball clinic ang handog sa mga kabataan para ma-improve ang kanilang shooting, dribbling at passing skills. Pero bukod dito, nais daw ng basketball clinic na turuan ng disiplina at pagmamahal sa sports ang mga kabataan. Pinangunahan ng DENR Region 2 ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa abot 171 magsasaka sa Isabela. Kasabay ito ng World Environment Day na layong himukin ng mga lumahok na paigtingin ang proteksyon sa mga coastal towns ng Isabela. Kabilang din sa mga isinagawa ang Environmental Symposium, Green Pantry Seedlings Distribution, Local Products Display at One-Stop Shop ng DENR Services. Nagpahayag ng pagkadismaya ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na ibaba sa 15% ang taripa ng mga imported na bigas hanggang sa taong 2028. Kasabay ito ng ginaganap na agricultural program sa PhilRice sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Tinututulan din ni Senator Amy Marcos na dumalo sa okasyon ang panukala ng NEDA dahil sa negatibong epekto nito sa lokal na ani ng magsasaka. Dapat daw sumailalim ito sa mas malalimang konsultasyon at pag-aaral. CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Rider ng motorsiklo nabalian ng tadyang matapos sumalpok sa SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report. Sugatan at bali ang tadyang ng 52 anyos na lalaking rider matapos sumalpok sa palikong SUV sa National Highway na bahagi ng Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur. Sa CCTV ng MDRRMC, kita ang nag-slow down at nakasignal light na SUV patawid sa kabilang kalsada nang biglang sumalpok sa bandang likuran ang motorsiklo. Nasa pagamutan pa rin ang rider, ngunit nagkausap na ang dalawang partido ayon sa PNP. Mabalin namit ko mga Malaysian. Kasi the SUV naka-street DJ yan ti lane yan haan lang na tansya. Sa Sison, Pangasinan, nasawi ang 21 anyos na criminology student na si Vincent Behar matapos maaksidente sa Barangay Bulawen East. Sugatan din ang angkas niya. Ayon sa pulisya, nagsalpukan ang motorsiklong minamaneho ni Behar at motorsiklong minamaneho ng isang babae na sugatan din sa aksidente. Nakatakdang mag-uusap ang pamilya ng magkabilang panig. And upon reaching the said place, the incident had executed a left turn, caused the head-on collision of the said motorcycle, sir. Tama po sa ulo yung namatay po. Panawagan ng PNP, importante na maging defensive driver nang makaiwas sa aksidente. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Natagpuan ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa isang kanal sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nakitang wala ng buhay sa isang kanal sa barangay Mangkup, Calasiao, Pangasinan. Ilang kabataan na naliligo sa ulan ang nakakita sa nakahandusay na lalaki. Ayon sa isang barangay kagawad, isang buwan na raw nilang nakikita ang lalaki sa lugar at natutulog sa isang abandonadong gas station. Sinabi sa amin na may namatay doon. Tinignan namin, nakita ko yun, kilala ko yung pulubi ka ko, yung ikot-ikot dyan, humihingi ng pagkain. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa pagkakakilanlan ng lalaki na tinatayang nasa 45 hanggang 50 years old, 5'7" ang taas at kulay kayumanggi ang balat. Inaalam din kung bakit napunta sa kanal ang biktima. Yung investigation po natin is yung tao po is kon lang po doon, yung palakad-lakad at nanghihingi po sila naghihingi po ng pagkain lang doon. Kaya hindi natin alam yung pagkakakilanlan sa kanya. Walang nakitang sugat sa katawan ng lalaki nang isailalim sa pagsusuri pero nakitaan siya ng gasgas sa siko at tuhod. Dumudulog po kami sa inyo, baka may makapagkilala sa kanya na mga relatives ay makipag-ugnayan lang po sa amin, sir. Dinala ang bangkay sa isang punerarya sa bayan kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Naaksidente na, nahuli pa. Ito ang sinapit ng 31 anyos na rider matapos sumemplang sa bahagi ng Batac City, Ilocos Norte Road. Sa report ng responding pulis, tinulungan nilang maisugod sa ospital ang rider. Pero nakuha nito ng pakete ng marijuana sa compartment ng kanyang motorsiklo. Ligtas na ang rider. Pero bukod sa citation ticket dahil wala siyang lisensya at helmet, naharap din siya sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Inalis sa pwesto ang direktor ng Pampanga Police Provincial Office na si Police Colonel Levy Hope Basilio. Ito upang bigyang daan ang investigasyon kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pansamantalang humalili bilang officer in charge ng Pampanga PPO ang Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Maylani Castillo Banataw. Naunang nirelieve sa pwesto ang hepe ng Porac Police Station kasunod ng ni-raid na iligal na Pogo Hub sa naturang bayan. Mga kapuso, naalarma ang Simbahang Katolika kaugnay sa Absolute Divorce Act na inaprobahan sa Kongreso kamakailan. Magiging malaking banta nga ba ito sa konsepto ng pamilya sa isang Catholic country gaya ng Pilipinas? Kaugnay niyan, makasama natin si Reverend Father Alan Abuan, ang Director ng Archdiocese of Lingayen Dagupan Family and Life Ministry. Father Alan, magandang hapon po sa inyo. At diretsong tanong, ano po ba ang tinututulan ng simbahan sa diborsyo? Unang-una ang tinututulan ng simbahan tungkol sa diborsyo ay unang-una, this is against the law of God. Ang sabi nga ng ating Panginoon, what God has joined together, let no man put asunder. So that is the first argument doon, no? Na it is against the law of God. Pangalawa, it is also against our Constitution. No?
dahil ang sinasabi sa ating saligang batas ay it is an inviolable institution na kinakailangan na protektahan nga at i-develop nga ng ating gobyerno. So yun yung dalawa na mga arguments laban kami against the divorce. Ano ba ang kaibahan ng diborsyo sa annulment and legal separation na itong latter two ay accepted po ng Catholic Church? Yeah. So, kumbaga kasi that is why there is no need for a divorce law dahil meron namang proseso ang simbahan na tinatawag natin na annulment. Pero yung annulment kasi, you have to establish from the very beginning na wala talagang marriage na nangyari. So from the very start, kahit na they went through the process of the ritual, ma-establish na wala talagang marriage na nangyari from the start, from the very beginning pa lang. Pangalawa, yung legal separation is isa pa yun na pumapayag din ng simbahan tungkol doon sa legal separation. Yung kasing divorce is kasal talaga sila. Okay. At pinaghihiwalay mo. Yun yung against ang simbahan kasi, again, what God has joined together, let no man put asunder. Pero ang iginigiit kasi nila, bakit po ang diborsyo daw ay magiging sagot sa mapang-abusong relasyon? Another argument against the divorce law is that there is already a superfluity. It's already superfluous pag igagawin mo pa yung divorce law kasi meron naman tayo sa saligang batas na mga legal separation at kung ano pa na nandun na, nakapaloob na doon. If there are abuses ng mga spouses, protected naman sila. May data po ba na hawak ngayon ng Archdiocese kung ilan po ang napoproseso natin na annulment cases? At alarming ba ito? Yeah. Tinanong ko yung ating judicial vicar, yung in charge sa marriage tribunal, at ang sabi niya sa akin ay may 20 every year na nagpapaproseso ng kanilang annulment. Tinanong ko rin kung ilan yung nag-grant, almost lahat nag-grant. Personally, 20 sa isang taon is not much. Ano ba yung maipapayo ng simbahan dun sa mga mag-asawa na dumadaan sa ganitong pagsubok sa kanilang relasyon and nagiging option yung paghihiwalay? Pag pumasok tayo sa isang kasal o marriage is a sacrament at kinakailangang pag-isipan itong mabuti. That is why we have to discern. And discernment means na we have to include God in our decision making. Do not enter into marriage if we are still immature. Kinakailangan na pinagdadasalan ito, pinag-iisipan, at talagang handa ka na to be willing to be selfless in the marriage, because it is not because of out of desperation, and it's not because you can get something out of marriage, but because you can give something doon sa marriage. And that is the purpose of marriage. Eventually, when you look at it, the goal of marriage is not happiness. The goal of marriage is holiness. Reverend Father Alan Nabuan, Director ng Archdiocese of Lingayen Dagupan Family and Life Ministry. Maraming salamat po. Thank you so much, Father. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Problema ngayon ng ilang magsasaka ang kakulangan ng farm laborers sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Sinimulan na ang pagtatanim ng palay sa iba't ibang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sabog tanim o direct seeding ang ginagawa ng mga magsasaka dahil sa kawalan ng farm laborer o mga mauupahan na magtatanim ng palay. Pahirap daw ito sa mga magsasaka. Kung direct seeding kasi, asahan daw na mas maraming damo na tutubo sa palayan at mangangailangan pa ng herbicide para maprotektahan ang mga pananim na palay. Kung baga sa lipat tanim, yung makukuha mo sa isang hektarya, 120 kaban. Oo, nung direct seeding, mga 90,
nabawasan din. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, mula sa mahigit 2,000 registered na farm laborer sa bayan, nasa halos 500 farm laborer na lang ang nakakatuwang ng mga magsasaka sa pagtatanim ng palay. 700 hanggang 850 pesos ang arawang bayad ng mga farm laborer. Idagdag pa ang pagkain nila sa maghapon. Ang pinakadahilan daw kung bakit kukonti na lang ang farm laborer ay dahil nag-shift na sila sa ibang trabaho. Kasi po, yun nga ang problema nila, yung mga labor, yung mga taong i-hire ay wala na kukunti na talagang ma-hire na laborer sa pagtatanim. Ang nakikitang disadvantage sa direct seeding ay ang kakaunting production sa palay. Ito raw ang pinangangambahan ng mga magsasaka. Pero umaasa pa rin ang Agriculture Office na mas mataas pa rin ang inaasahang produksyon ng palay ngayong taon kumpara noong 2023 dahil 90 hanggang 100% ang inaasahang magtatanim ng palay ngayon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Traffic congestion sa Baguio City balak solusyonan sa pamamagitan ng artificial intelligence. Sundan sa report. Lumalalang problema ngayon sa Baguio City ang traffic congestion. Bukod sa dumaraming private vehicles sa lungsod, problema rin ang sistema sa public utility vehicles. Idagdag pa ang volume ng mga sasakyan tuwing weekend dahil sa dagsa ng mga turista. Kaya sinimulan ang Smart Urban Mobility Project noon pang 2023. Every weekend actually is a peak season na since the pandemic. We've been clamoring for a long-term solution. Isa raw sa mga nagsumiti ng proposal ang Metro Pacific Tollways Corporation. Isinangguni ang koleksyon ng 250 pesos congestion fee sa lahat ng pribadong sasakyan na dadaan sa Central Business District. Gagamitin ang bayad para sa operasyon ng Artificial Intelligence o AI-operated Traffic Command Center. Exempted daw sa bayad ang mga PUV, sasakyan ng mga senior citizen at PWD, habang discounted ang mga taxi. Umani ito ng iba't ibang komento sa social media. Pero pagdilinaw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, part ng smart mobility na component, yung mobility fee. No? So, kaya nga nagkakaroon ng stakeholders para marinig, pakinggan. Premature nga yung nangyari dun eh. Nabigla na lang nagsalita na walang, hindi binibigyan ng background, hindi in-explain yung nuances ng sistema. Pinagsusumite ng mas malalimang pag-aaral ang Metro Pacific Tollways Corporation hinggil sa proposed congestion fee na inihahanda pa raw ang tugon sa issue. Bukas din daw ang LGU sa iba pang solusyon para sa lumalalang lagay ng trapiko sa City of Pines. Pulang araw, mapapanood na sa Netflix at Kapuso Artist makikisaya sa Independence Day celebration sa Tarlac City. Tungayan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Mula sa bayang hindi pa sisiin, yan ang vibes ng Independence Day vlog ng inaabangang drama serye. In character na ang bidang sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards, kasama si Dennis Trillo. Mapapanood na ang Pulang Araw sa Netflix simula July 26. Simula July 29 naman sa Kapuso Network. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito, mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Bibigyan natin ng larawan yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin. Aabangan naman ang cast ng Pulang Araw starring Dennis Trillo at Ashley Ortega sa 126th Philippine Independence Day celebration sa Tarlac City. May special participation din ng All Out Sunday star Marian Osabel. Bukas na yan, 7 a.m. sa Tarlac City Plazuela. Kita-kits mga kapuso. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click
ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.